Sa video na ito, titingnan po natin ang isang malupit na kwento mula sa India. Isang bansa kung saan ang mga kababaihan ay nahaharap pa rin sa maraming kawalan ng katarungan at diskriminasyon. Sa India, ang karahasan laban sa kababaihan ay hindi lamang isang tuyong numero sa ulat, ngunit isang pang-araw-araw na kwento na nangyayari pa rin sa likod ng mga saradong pinto. Milyong-milyong kababaihan sa bansang ito ang dumaranas ng pangapi, ang pagiging nakikita bilang ari-arian at kasangkapan upang pagsilbihan ang mga lalaki sa pamilya. Ang masamang kaugalian, diskriminasyon at pang-aabuso sa kapangyarihan ay nagtulak sa maraming kababaihan sa isang buhay na walang pinagkaiba sa impyerno. Ngayon ay balikan po natin ang isang nakakagulat na kaso na nangyari noong 2008 sa Uttar Pradesh, India. Ito ang kwento ni Divya Singh, isang batang babaeng napilitang pakasalan ang isang lalaking mas matanda sa kanya, si Abhinav, isang mayaman at makapangyarihang tycoon. Trinato niya si Divya na parang isang kalakal, inabuso mental at pisikal, at pinilit pang makipagtalik sa mga opisyal ng gobyerno para sa kanyang mga personal na interes. Namuhay si Divya sa isang malaimpyernong buhay, ngunit sa wakas ay tumayo upang labanan ang kawalang katarungan. Suriin po natin ang mga detalye ng kaso para mas maunawaan kung ano ang nangyari at bakit si Divya ay kailangang magbayad ng napakataas na halaga para sa kanyang kalayaan. Bago po tayo magpatuloy sa kalunos-lunos na kasong ito, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel upang ma-notify po kayo sa mga susunod pang kakaibang mga kaso. Ipinanganak si Divya noong 1987 sa isang maliit at maralitang nayon sa labas ng Uttar Pradesh, India. Mahirap lang ang kanyang pamilya. Namumuhay sa isang simpleng bahay sa isang liblib na lugar kung saan walang magandang pinagkakakitaan. Siya ang ikalimang anak sa 6 na magkakapatid. Ang mga magulang ni Divya ay mga magsasaka. Nagsusumikap araw-araw sa bukid. Ngunit ang kanilang kakarampot na kinikita ay hindi sapat para itaguyod ang pamilya. Dahil sa mahirap na kalagayan, nagtapos lamang si Divya ng high school sa kanilang bayan, kung saan siya ay isang masigasig na estudyante at palaging nangangarap na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Gayunpaman, ang kanyang mga pangarap ay mahirap matupad dahil sa pinansyal na pasanin ng kanyang pamilya. Nang ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay kailangang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho, ganoon din si Divya. Pumipirmi siya sa bahay upang makatulong ang kanyang ina sa mga gawaing bukid at maalagaan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid. Inilalarawan si Divya bilang isang maamo at magandang babae na may malusog na maitim na balat, malalaking bilog na mga mata at isang magandang ngiti. Ang kanyang simpleng kagandahan at magiliw na masipag na personalidad ay nakatawag ng pansin ng maraming tao sa nayon. Ngunit si Divya ay palaging pinanatiling simple at maingat ang kanyang pamumuhay. Simple lamang ang kanyang pangarap, gaya ng mapayapang buhay, makapag-aral at may matatag na trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang buhay ni Divya nang dumating si Abhinav, isang mayaman at makapangyarihang tycoon. Ipinanganak si Abhinav noong 1962 sa Varanasi, isa sa pinakamatanda at pinakamaunlad na lungsod sa India. Ipinanganak siya sa isang mayamang upper-class na pamilya na may maraming ari-arian at kapangyarihan. Ang mga magulang ni Abhinav ay nagmamay-ari ng maraming lupa, nagninegosyo ng real estate at may malawak na relasyon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Lumilikha ng matibay na pundasyon para sa yaman ng pamilya. Mula sa murang edad, si Abhinav ay pinalaki sa karangaang may mga halaga na nagbibigay diin sa pangingibabaw at kapangyarihan. Si Abhinav ay hindi interesado sa edukasyon o karera sa akademya. Sa halip, nagmana siya ng napakalaking kayamanan mula sa kanyang pamilya at mabilis na naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa Varanasi. Sa kanyang matalas na kaalaman sa negosyo at malawak na koneksyon, mabilis na pinalawak ni Abhinav ang kanyang negosyo. Namumuhunan sa real estate, loan sharking at maraming iba pang larangan. Kilala rin siyang manipulative na tao para mapanatili ang kanyang posisyon.
hindi natatakot na gumamit ng pera at kapangyarihan upang manipulahin ang relasyon. Si Abhinav ay kilala bilang isang mayamang tycoon na maraming iskandalo, lalo na sa kanyang marangyang pamumuhay at poligamya. Sa kabila ng pagkakaroon ng 3 opisyal na asawa, si Abhinav ay patuloy na naghahanap ng magagandang kabataang babae upang matugunan ang kanyang mga personal na pangangailangan. Ang kanyang mga asawa ay hindi namuhay ng mapayapa, ngunit madalas na nagtitiis ng pang-aapi, kapangyarihan, pakikibaka at posisyon sa pamilya. Ang kanyang unang asawang si Aditi ang pinakamakapangyarihan at laging alam kung paano kontrolin ang iba pang mga asawa at kadalasan ay nasa likod ng mga salungatan sa pamilya. Si Abhinav ay marahas, dominante at madalas na pisikal at mental na inaabuso ang kanyang mga asawa at mga anak. Para sa kanya, ang mga babae ay walang iba kundi mga kalakal, mga kagamitan para sa kanya upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at mapanatili ang mga relasyon sa mga opisyal. Hindi nag-aatubili si Abhinav na pilitin ang kanyang mga asawa na pagsilbihan at makipagtalik sa mga malalaking tao sa gobyerno bilang isang paraan upang mapanatili at mapalawak ang kanyang impluensya. Noong June 8, 2008, habang dumadaan sa isang maliit na nayon sa labas ng Uttar Pradesh, nakita ni Abhinav si Divya, isang maganda at inosenteng dalaga. Bagamat mayroon na siyang 3 asawa, agad siyang naakit sa maamong kagandahan at kainosentehan ni Divya. Walang pag-aalinlangan, gumamit siya ng pera upang makipag-ayos at hiniling na pagkasalan ng dalaga. Ang pamilya ni Divya sa kahirapan bagaman nag-aatubili, ngunit dahil sa malaking utang at lalong naghihirap na buhay napilitan na ang mga magulang ni Divya na tanggapin ang panukala ni Abhinav. Nakikita ito bilang isang pagkakataon para sa pamilya upang makatakas sa kahirapan. Para sa kanila, ang kasal na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapakasal sa kanilang anak, ngunit isa ring solusyon sa pinansyal na pasanin na nagpapabigat sa kanilang mga balikat. Gayunpaman, hindi matanggap ni Divya na pilit siyang ipapakasal sa isang lalaking 25 years na mas matanda sa kanya at hindi niya pamahal. Sa desperasyon, sinubukan ni Divya na tumakas sa bahay upang takasan ang sapilitang kasal na ito. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ang kanyang pagtakas. Nahuli, kinailangan ni Divya na harapin ang galit ng kanyang ama na dahil sa panggigipit at kahirapan, hindi na kontrol ang sarili at binugbog si Divya. Matapos ang pambubugbog na yon, si Divya, kahit na puno ng sama ng loob at takot, ay napilitang tiisin at tanggapin ang pagpapakasal kay Abhinav. Sa bahay mismo ni Abhinav, sa gabi pagkatapos ng kanilang kasal, kinailangan ni Divya na dumaan sa mga nakakatakot na sandali na hindi niya inakala. Sa halip na sweet moments ng isang bagong kasal, siya ay brutal na hinalay ni Abhinav at hindi trinato bilang asawa. Si Abhinav sa kanyang marahas at brutal na ugali ay hindi lamang isinaalang-alang si Divya bilang isang pag-aari, ngunit pinilit din siyang magsagawa ng maraming nakakahiyang mga kilos upang masatisfy ang kanyang mga malupit na pagnanasa. Sa kanyang sadistikong personalidad sa kama, pinahirapan ni Abhinav si Divya sa parehong pisikal at mental na pananakit mula sa unang gabi na yon ng kanilang kasal. Bago pa siya makabangon sa bangungot na yon, kinailangan ni Divya na harapin ang kalupitan ng iba pang mga asawa ni Abhinav. Mabilis nilang itinuro sa kanya ang hindi sinasabing mga patakaran at kung paano mabuhay sa makapangyarihan at mapanlinlang na bahay na ito. Bagaman ang ilan sa kanila ay nakikiramay kay Divya na dumaan din sa mga katulad na pangmamalupit, hindi ito sapat upang mabago ang malupit na buhay na kailangang tiisin ni Divya. Sa mga asawa, ang unang asawang si Aditi ang pinakamakapangyarihan at madalas na pinahihirapan ang iba pang mga asawa upang patatagin ang kanyang posisyon. Hindi nag-atubili si Aditi na tratuhin si Divya ng malupit dahil para sa kanya si Divya ay isang karibal na dapat masupil. Ang buhay ni Divya sa bahay ni Abhinav ay halos impyerno sa lupa. Araw-araw tinitiis niya ang pang-aabuso ni Abhinav sa kanya at ng iba pang mga asawa nito para lamang mabuhay at maiwasan ang karagdagang pambubugbog at kahihiyan. Mabilis na napagtanto ni Divya na walang lugar para sa pagmamahal
paggalang o awa sa bahay na ito. Ginawa siyang kasangkapan para pasayahin si Abhinav at sundin ang mga utos ng mga nasa kapangyarihan. Ang pamumuhay sa bahay na ito ay walang pinagkaiba sa isang alipin. Ang mga sumunod na araw ni Divya ay hindi katulad ng buhay ng isang asawa kahit isang kirita. Sa halip na tratuhin bilang isang miyembro ng pamilya, pinilit siya ng mga asawa ni Abhinav na gumawa ng maraming mahihirap na trabaho tulad ng isang katulong. Mula madaling araw hanggang hating gabi, kailangang gawin ni Divya ang lahat ng gawaing bahay. Mula sa paglilinis, paglalaba, hanggang sa pagluluto, walang oras para magpahinga. Ang mga araw ay mahirap, ngunit ang mga gabi ay mas nakakatakot para sa kanya. Kinakaladkad siya at brutal na pinahihirapan ni Abhinav, hindi bilang asawa ngunit bilang isang bagay upang matugunan ang kanyang maruruming pagnanasa. Madalas na malupit ang pagkikitungo ni Abhinav kay Divya. Pinipilit siyang gumawa ng mga nakakahiyang gawain nang walang anumang paggalang, gagamitan lamang sa kama. Hindi lamang pisikal na pang-aabuso at pagsasamantala sa kanyang asawa ang ginagawa ni Abhinav. Madalas niya rin silang pinipilit na magsilbi at makipagtalik sa mga malalaking opisyal ng gobyerno upang mapanatili ang malapit na relasyon niya sa mga ito. Para sa mga asawang sanay sa kalupitan ni Abhinav, ito ay walang pinagkaiba mula sa isang bahagi ng kanilang inaaping buhay. Isang bagay na kailangan nilang tanggapin upang mabuhay sa bahay ni Abhinav. Ngunit para kay Divya, ang mga gawaing ito ay isang matinding kahihiyan na tumatapak sa kanyang paggalang sa sarili at dignidad. Ang unang pagkakataon na napilitang magsilbi si Divya sa isa sa mga makapangyarihang tao ni Abhinav ay noong October 12, 2008. Noong gabing yon, pinilit ni Abhinav si Divya na aliwin ang isang kilalang politiko na kailangan ni Abhinav upang mapanatili ang isang magandang koneksyon. Ang taong ito ay hindi lamang mas marahas, ngunit mas malupit din kaysa kay Abhinav. Ginagamit niya si Divya bilang isang laruan upang matugunan ang kanyang mga kakaibang pagnanasa. Pinatahol niya pa si Divya para lang siya kilikin. Isang gabing hinding-hindi malilimutan ni Divya. Sa tuwing napipilitan siya sa mga ganoong sitwasyon, pakiramdam ni Divya ay nawawala ang kanyang dignidad at respeto sa sarili. Nagiging kasangkapan para kay Abhinav at iba pang mga makapangyarihang tao para pagsamantalahan. Noong January 2, 2009, habang ang lahat ay nagdiriwang ng bagong taon, nagpasya si Divya na gumawa ng isang matapang na plano upang makatakas sa impyernong napilitan siyang manirahan. Sinamantala ang oras habang ang lahat ay abala sa mga party at pagdiriwang. Tahimik na tumakas si Divya sa bahay ni Abhinav at pumunta sa Mumbai kung saan inaasahan niyang magsisimula ang kanyang bagong buhay. Sa Mumbai nakahanap ng trabaho si Divya bilang isang manggagawa sa isang maliit na pabrika. Bagaman mahirap para sa kanya ang trabaho, ito ay isang mahalagang kalayaan na hindi niya pa natamo sa bahay ni Abhinav. Namuhay siya ng tahimik at maingat, umiiwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan at palaging nakaalerto. Sinusubukang magtago. Ang mga maikling buwan na yon, ang mga pambihirang sandali ng kalayaan na pinangarap ni Divya. Kahit na alam niya na si Abhinav at ang kanyang makapangyarihang mga koneksyon ay hindi siya pakakawalan ng basta-basta na lang. Pagkaraan ng 3 buwan, sa kanyang malawak na koneksyon at kapangyarihan, natunton ni Abhinav si Divya. Nang matagpuan niya itong nagtatrabaho sa pabrika, naggalit ng husto si Abhinav. Hindi siya nagdalawang isip. Nabugbugin si Divya sa gitna mismo ng kanyang pinagtatrabahuan sa harap ng mga kinikilabutang mga manggagawa. Sa kabila ng kanyang pag-isusumamo at hirap, sa pilitang pinauwi ni Abhinav si Divya. Pagbalik niya, ikinulong ni Abhinav si Divya sa isang saradong silid sa loob ng 1 linggo bilang isang paraan ng parusa na nagdulot kay Divya na magdusang mag-isa at labis na takot. Matapos makulong at madisiplina, napagtanto ni Divya na ang pagpoprotesta ay magdudulot lamang sa kanya ng higit na paghihirap. Sa halip, nagsimula siyang baguhin ang kanyang ugali. Sinusubukang pasayahin si Abhinav upang maiwasan ang pagpapahirap at makuha ang kanyang tiwala. Nakatuon si Divya sa pag-aayos ng sarili
pagpapaganda at pagpapakitang mas masunurin, na unti-unting nagtiwala sa kanya si Abhinav at hindi na naghihinala sa kanya. Masaya si Abhinav na sa wakas ay tinanggap na ni Divya ang katayuan nito at ganap na sunod-sunuran sa kanya. Gayunpaman sa likod ng masunuring hitsura, si Divya ay lihim na nagpaplano ng isang huling pagtakas. Lihim niyang itinago ang kanyang pagkamuhi at naghihintay ng pagkakataon para wakasan ang bangungot na matagal niya niyang tinitiis. Isang gabi nang pumunta si Abhinav sa kwarto ni Divya at nagpa siyang makipagtalik sa kanya, sinamantala ni Divya ang sandali. Habang natutulog si Abhinav, tahimik na inilabas ni Divya ang kutsilyong itinago niya, ibinuhos ang lahat ng sakit at puot na matagal nang naipon at sinaksak si Abhinav ng maraming beses. Ang mga saksak na puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang nagwakas sa buhay ni Abhinav. Matapos gawin ang krimen, hindi tumakas si Divya. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Tinitingnan ang katawan ni Abhinav na dilat pa ang mga mata. Ngumiti si Divya at pagkatapos ay sumigaw. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa buong bahay. Pagod pero gumaan ang loob. Parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang balikat. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto si Divya sa kasong pagpatay. Sa istasyon ng pulisya, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Divya na ipaliwanag ang mga dahilan ng kanyang mga aksyon. Siya ay itinuturing na walang awang tao at ang kaso ay una nang isinampa bilang isang pinaghandaang pagtapos ng tao nang hindi isinasaalang-alang ang masakit at komplikadong mga aspeto sa likod nito. Nang tila sarado na ang lahat ng pinto para kay Divya, dumating naman ang kanyang swerte nang nagpa siya ang isang matapang na reporter na imbestigahan pa ang kanyang kwento. Nagawa ng reporter na lapitan si Divya at magsagawa ng isang pakikipanayam kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Divya na sabihin ang kanyang buong kwento sa unang pagkakataon, mula sa sapilitang pag-aasawa, sa mga araw ng panghahalay hanggang sa pagpilit na makipagtalik at pagsilbihan ng ibang lalaki at ang matinding pagdurusa na nagtulak sa kanyang gawin ang pagtapos kay Abhinav. Ang article kasama ang totoo at emosyonal na impormasyon ay mabilis na naipublish sa mga pangunahing sites ng balita. Ang kwento ni Divya ay gumulat sa opinyon ng publiko, pumukaw ng galit at pakikiramay. Ang pampublikong presyon ay inilagay sa Departamento ng Pulisya at mga kaugnay na ahensya. Pinipilit silang i-review ang kaso ng mas patas. Nahaharap sa panggigipit ng publiko at matinding atensyon ng media, ang Central Bureau of Investigation ay pumasok upang imbestigahan ang kaso. Sinilip ng mga investigador ang bawat aspeto ng kwento mula sa mga pahayag ni Divya at iba pang mga asawa ni Abhinav hanggang sa ebidensya ng karahasan at pamimilit na kanyang tiniis. Sa wakas ay nahayag na ang katotohanan. Ipinapakita na si Divya ay hindi lamang isang mamamatay tao ngunit isang biktima ng kakilakilabot na karahasan, pang-aabuso, panghahalay at pang-aapi. Ang paglilitis kay Divya ay naganap noong August 2009 sa Central Court sa New Delhi, India. Ang kaso ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa publiko, media at mga organisasyon ng karapatang pantao habang inihayag ang kwento ni Divya, isang biktima ng karahasan at pamimilit na napilitang maging mamamatay tao para makatakas. Sa loob ng 10 araw na paglilitis, kapwa ang prosekusyon at ang depensa ay nagpakita ng ebidensya at nag-argumento tungkol sa mga pangyayari na humantong sa mga aksyon ni Divya. Binigyang diin ng depensa na hindi lamang siya isang kriminal kundi biktima rin ng isang malupit na sistema ng lipunan kung saan ang mga karapatan ng kababaihan ay niyurakan at sila ay itinuring na walang boses ng mga kasangkapan. Pagamat ang korte ay medyo nakikiramay sa kalagayan ni Divya, ang pagtapos ng buhay ng tao ay itinuturing pa ring isang seryosong krimen. Pagkatapos ng ilang araw ng paglilitis, sinintensyahan ng Central Court si Divya ng 14 years na pagkakakulong. Ang sentensya na ito, bagamat malubha, ay itinuturing ng marami na mas magaan kaysa sa karaniwang sentensya sa mga kaso ng pagtapos ng tao. Bukod dito, marami ring detalye ang isiniwalat sa paglilitis, kaugnay ng pang-aabuso sa kapangyarihan
at pag-cover up ng mga opisyal ng gobyerno. Sinamantala ng mga taong ito ang kanilang mga posisyon para pagsamantalahan sina Divya pati na rin ni Abhinav. Maraming opisyal na direktang sangkot sa kaso ang binatikos, inimbestigahan at nahaharap sa matinding pagdidisiplina. Ang kaso ni Divya ay hindi lamang kwento ng isang babaeng kinuhanan ng karapatan at inaabuso, ngunit isa ring malakas na pagtuliksa sa kawalang katarungan sa lipunan kung saan ang mahihina ay kadalasang nagdurusa at nananatiling tahimik sa harap ng pang-aabuso sa kapangyarihan at karahasan. Natapos na ang paglilitis, ngunit patuloy na umaalingaw-ngaw ang kwento ni Divya bilang isang panawagan para sa pangangailangang protektahan ang mga karapatang pantao at labanan ang lahat ng uri ng karahasan laban sa kababaihan. Matapos marinig ang kasong ito, ano po ang palagay niyo sa sentensyang natanggap ni Divya? Ang 14 years na pagkakakulong ay isa bang makatarungang parusa para sa isang biktima na dumanas ng labis na karahasan at pang-aapi? O sa tingin niyo ba ay karapat-dapat siya ng higit na kapatawaran at proteksyon? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Shoutout po kay Christy Alinsonurin. Ito lang po para sa araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat!